Oh, Han, nandito ka na pala. Halika na. Pinaghanda kita ng makakain. I'm sorry kung nauna na ako. Di ko na kasi matiis, saka nagugutom na kasi si baby. Malambing kong wika sa asawa ko nang makita ko itong pumasok sa pintuan ng aming bahay. Galing sa pagkaupo sa sofa, dahan-dahan kong iniangat ang aking sarili at masayang sinalubong ang aking asawa na halatang wala sa mood. Inilapit ko ang muka sa kanya at akmang hahalikan siya nang sinadya nitong iniwas ang kanyang muka at umaktong may kinuha sa kanyang bulsa. Tahimik akong napabuntong hininga. Wala lang talaga siya sa mood, Althea. Pagod lang siya, kaya intindihin mo muna. Inalis ko na lamang ang mga isiping yon. Tulungan na kita dyan. Pagbobolontaryo ko kasabay ang paghubad ng kanyang suot na coat. Hindi ito nagsalita at dumiretso lang sa hapagkainan. Naiwan ako sa sala na tulala. It's been a month nang napansin ko ang kanyang pagbabago. Sa tuwing uuwi siya galing sa trabaho, gawain niya na ang paglalambing sa akin. Alam ko namang pagod lang siya sa trabaho pero ang sakit kasi. Hindi ko maiwasang paghinalaan siya. Patakbo akong nagtungo para sundan siya. Pagkarating ko doon ay naabutan ko siyang nakaupo sa harap ng mesa habang abala sa kanyang hawak na cellphone. Hindi ko naman makita kung ano ang ginagawa niya roon dahil nakaharap ito sa direksyon ko. Wala sa sariling nakagat kong aking pang-ibabang labi. No, Althea, huwag kang mag-isip ng ganyan. Maling paghinalaan mo ang asawa mo. Lucas, Han, mukhang pagod ka. You should at least relax yourself. I tried to steal his attention. Lumapit ako dito at inilapit sa kanyang mga ulam na niluto ko kanina. Niluto kong mga to para sa'yo. O heto pa. That's it, Althea. Conceal it. Althea, you don't have to do that. Hindi nakakabuti yan para sa anak natin. Rinig kong wika nito. Pakiramdam ko ay lumundag ang aking puso nang marinig ko ang boses nito. Unconsciously, my right hand travels to caress my tummy. Hear that, baby? Daddy loves you. 2 buwan pa lang akong buntis. Naalala ko pa nga ang napakasayang araw na yon. Ang araw kung kailan nakumpirma naming magkakaanak na kami ni Lucas. Sobrang saya niya nun. He even cried. Nagsimula na itong kumain. Napatitig ako sa mukha nito. Halata ng pagod sa mukha nito na maya-maya ay paniguradong babagsak ang katawan nito. Magulong, itim at makapal nitong buhok. Namumungay rin ang kanyang mga mata. Hi, usual from my husband. He is known for being workaholic, kaya hindi na rin siguro nakapagtataka kung bakit niya mas napalaki ang kumpanya ng kanyang amang pinamana sa kanya. Lucas, you're overworking yourself. Hindi na makakabuti sa kalusugan mo yan. Uwi ka ako dito. Sandali lamang ako nitong tinapunan ng tingin at bumalik ka agad sa pagkain. I'm fine. Tipid nitong sagot. Parehong bumagsak ang balikat ko sa sagot nito. I'm expecting him to say something that could make me smile. Yung linyahan niya noong, "Don't worry, Han. I'm doing this for you." O kahit simpleng pasasalamat lang sa pag-aalala ko sa kanya. Lucas, may problema ba? I can't take it anymore. Sumasakit na ang ulo ko sa kakaisip kung anong problema niya at bakit gano'n na lamang ang trato niya sa akin. Nakita kong bahagyang paninigas ng katawan nito. Maya-maya ay padabog itong tumayo galing sa kanyang kinauupuan. I'm tired. I need to take a rest. Walang emosyon nitong wika pagkatapos ay nilampasan lang ako. For the 9th time I sighed. Yes, Althea, he's just tired. Stop being paranoid. He needs some rest. Pagkatapos nun balik ulit kayo sa dati. Katulad nga ng iniisip ko, pilit kong inalis sa isipan ko ang mga hinala. Sumunod ako sa kwarto at naabutan ko itong nakahiga sa aming kama. Galing dito ay rinig na rinig ko ang mahinang paghilik nito. Lumapit ako sa kama namin at dahan-dahang umupo sa malambot na higaan, trying my very best not to disturb his sleep. All the thoughts and doubts suddenly vanished when I saw his sleeping face. I silently chuckled. Bahagya pang nakaawang ang mga labi nito. Maya-maya pa'y unti-unti kong inilapit ang mukha ko rito at marahang dinampian ng halik ang kanyang noo. Bumaba ang paningin ko sa tiyan ko. We have to understand you, Daddy. Baby. He is doing his very best to work for your future. Ilang sandali pa'y napagdesisyonan ko ng humiga. Humarap ako sa gilid kung saan nandoon ng asawa ko at ipinatong ang aking isang kamay sa bewang nito. Kalaunay tuluyan na akong nilamon ng kadiliman. Bakit napatawag ka? Isang malalim na boses ni Lucas ang pabulong na nagsalita dahilan upang maalimpungatan ako. Nang mapagtantong wala na pala ito sa tabi ko kaya inangat ko agad ang aking katawan upang sundan ang pinanggalingan ng boses nito.
Come on, May. It's already fucking midnight. And with that, I saw him standing on the balcony. What the? Come on. Can you at least control your damn libido? You know I'm tired and I want some rest. Kumunot ang noo ko sa bulyaw nito. Libido? Panibagong estilo niya na naman ba ito sa pagmumura? Dahan-dahan akong bumaba galing sa aming kama at tahimik na naglakad papalapit sa nakatalikod nitong imahe. Mia, tomorrow I promise. Mia? Tomorrow? Anong meron? Negosyo bang pinag-uusapan nila? Fine, I'll be there. Now take some rest. Just make me sure na hindi mo ulit ako tutulugan bukas. I heard him chuckle. I stiffened upon hearing those words. My system started to panic when a hypothesis suddenly popped in my mind. Bye. Wika nito bago tuluyang tapusin ang kanilang tawagan. Maya-maya pa'y umikot na ito paharap sa akin na ikinatigil niya naman. Wow, ganun pa siya katuwa sa pinag-uusapan nila at kahit presensya ko'y hindi man lang niya naramdaman? Pero sa kabila ng inis at galit na namumuo sa aking puso, mas pinili ko pa rin maging kalmado sa harap nito. Sino yon? Tanong ko pa. One of my employees. Sagot naman nito. Akmang magsasalita pa ako nang bigla ako nitong lampasan. Matulog ka na ulit. Dagdag nito at nagpatuloy lang sa paglalakad. Employee? May empleyado bang tatawag ng ganitong oras? And wow, he even called his employee by her first name. I didn't know Lucas could be this friendly to his employees. Bago pa man ito tuluyang makalapit sa aming kamay, hinawakan ko na agad ang kanyang braso upang patigilin ito sa paglalakad. Hindi naman yata normal na magtawagan kayo ng empleyado mo ng ganitong oras, di ba? Again, I forced myself not to shout at him. Kahit ang totoo ay gusto ko nang sumalampak sa sahig at magwala dahil sa sakit na nararamdaman ko. I'll be there. Walang tulugan? Anong ibig sabihin nun? Nakita ko itong napabuntong hininga habang hinihilot ang sentido ng kanyang ulo. Althea, she's not what you're thinking. Empleyado ko siya, that's it. He's being defensive for Pete's sake. Masyado na siyang halata. And wait, where's the endearment he kept on calling me before? Tila may kung anong matigas na bagay ang tumama sa puso ko at sandali iyong kumirot. Then can you explain to me why the hell you just called her with her first name? I didn't even know you're that close to your employees. Wala na, hindi ko na mapigilan. Gusto ko lang ilabas ang lahat ng hinanakit ko. Ayaw kong kingkimin ito at baka mas lalo akong masaktan. Althea, you're being too... Hindi ko na agad ipinatuloy ang kanyang pagsasalita. Lucas, just fucking answer my question. Can you please stop accusing Althea? Ayaw niyang marinig o sadyang gusto niya lang talagang malayo ang usapan. Fine, now answer me. I suddenly blurted. Nakita kong unti-unting pag-iba ng mukha nito. Tinapunan ako nito ng isang masamang tingin at kalaunay peking na tawa. Bullshit! Stop making me mad, Althea. Baka pagsisihan mo lang. Bakit, Lucas? Simpleng pagpapaliwanag lang ang gusto kong marinig galing sa'yo. Kasi naguguluhan ako sa mga pinapakita mo sa akin. Pagkatapos kong sabihin ng mga katagang yun, kusang tumulo ang masaganang luha galing sa aking mga mata. I told you, she's just my employee, he managed to say. Napailing lamang ako. I didn't ask you who she is. I want your explanations about your conversations a while ago. Pumiyok na ang boses ko dahil sa pag-iyak ko. Madiin itong napahilamo sa kanyang namumulang muka gamit ang kanyang kamay. Napalunok ako nang makita ang namumula nitong muka at ang masamang tingin nito sa akin. Fine, she's a whore. Iyan ang gusto mong marinig, di ba? Sawa na ako sa relasyong to, Althea. Sawa na ako sa'yo. Hindi nito agad natapos ang kanyang pagsasalita dahil malakas na dumapo ang palad ko sa pisngi nito. Ang sakit. How dare he? Ang sakit. Sobrang sakit. Hearing those words from him? Bakit, Lucas? Hindi ko na halos mabigkas ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko dahil sa sobrang pag-iyak ko. Nag-iwas ito ng tingin sa akin. I'm not ready. Napagtanto kong hindi pa pala ako handang matali. We're too young. Hindi ako makapaniwala sa sinabi nito. Natawa ko ng mapait kasabay ang pagtulo ng panibagong mga luha sa aking mga mata. Is he out of his mind? Lasing ba siya? Bakit niya sinasabi ang mga ito? Tuluyan nang kumawala ang malakas na paghikbi ko kaya napayuko na lamang ako upang pakalmahin ang sarili ko. Oh God, not now please. Makakasama ito sa anak ko. Ilang saglit pa lang ay umayos kaagad ako ng pagtayo at tiningnan ng asawa ko. Alam mo, Lucas, galit ka lang.
Matulog ka na muna ulit. Pinunasan ko ang mga luha sa pisngi ko. Ang sakit-sakit. Hindi ko inakala na lalabas sa mga katagang yun sa kanyang bibig. Oo, galit ako, Althea. Pero hindi ako nagbibiro. Mapait akong tumawa sa sinabi nito. Alam kong galit ka, pero sana naman, Lucas. Bago mo ako niligawan, bago mo ako inayang magpakasal, bago mo ako buntisin. Inisip mo muna ang mga yan. Hindi yung kung kailan minahal na kita ng sobra higit pa sa buhay ko. Nakatali ka na sa akin at magkakaroon na tayo ng anak. Saka mo lang sasabihin ang mga yan sa mukha ko? I cried. I never imagined this day would happen. Noon pa man ay hindi ipinaramdam ni Lucas ang pagsisisi niya sa mga naging desisyon niya. Kaya ganun na lamang ang sakit na nararamdaman ko. Hindi ko ito narinig na nagsalita kaya nagpatuloy ako. Kaya sana naman isipin mo. Hindi mo na ako mahal? Bakit? Nagsawa ka na sa akin? Lucas, what happened to those promises you said to me? Ano? Dahil lang siya shit na babaeng yun kaya napatigil ako sa pagsasalita at napadaing nang maramdaman ko ang malakas na pagsampal nito sa aking pisngi. Enough, Althea! Putak ka ng putak! Masakit na ang tenga ko! Saan ba sa sinabi kong hindi pa ako handang matali ang hindi mo maintindihan? Napahagulgol na lamang ako. Don't worry. Once our marriage is annulled, hindi ko tatalikuran ng anak ko. Bibigyan kita ng pera para sa pang-araw-araw na gastusin. Stop it, please! Huwag naman ganito, Lucas, oh. Ayoko. Hindi ako papayag sa sinasabi mo. I cut his words. Lumapit ka agad ako rito at hinawakan ng kanyang dalawang kamay. Stop crying, baka mapanong anak ko. Rinig kong wika nito. No, hindi ako papayag, Lucas. Hindi. Walang hiwalayang magaganap. I managed to say. Ayaw kong masaktan ka, Althea. I fell out of love without even noticing it. We're just 25. Maybe I realized that it's too early for us. No, ayoko. Mamamatay ako, Lucas. Masyado kitang mahal para basta-basta na lang bitawan. Fine. Pero sana naman hindi kita makitang umiiyak. I already told you, Althea, I fell out of love. Keep that in your mind. Pagkatapos nitong sabihin ng malakutsilyo mga salitang yun na sunod-sunod na sumasaksak sa aking puso, lumabas ka agad ito ng kwarto. Nanghihina akong lumapit sa kama namin at doon ibinagsak ang aking sarili. He really meant it. Ang sakit isiping ang taong pinangakuan kang mamahalin at aalagaan ka hanggang sa pagtanda. Siya din pala mismo ang babali ng mga yon. Kinabukasan paggising ko'y wala na si Lucas sa aking tabi. Nauna na akong matulog kagabi pero naramdaman ko naman ang pagsunod nito. Napabuntong hininga ako. Nanghahapdi ang mga mata ko dahil sa sobrang pag-iyak ko kagabi. Mabuti na lang at nakumbinsi kong sarili kong matulog para sa kalusugan ng anak kong nasa sinapupunan ko pa. Tumayo na ako galing sa kama at nagtungo sa banyo upang maglinis ng aking muka. Nang makita kong sariling refleksyon ko sa salamin, wala sa sariling nakagat ko ang aking pang-ibabang labi. Namumugto ang aking mga mata na tila may insektong kumagat dito. Ilang minuto ang nakalipas ay natapos na ako. Kaya lumabas na ako sa silid na yon at bumaba na sa sala. Umupo ako sa supang nandon. Mag-isa lang ako. Hindi man lang niya ako sinabihang aalis na siya. He fell out of love, Althea. Hindi ka na niya mahal dahil nakakasawa ka. He's not ready to be tied. He realized that he still has to enjoy being bachelor. Ayaw mong tanggapin ang alok niyang pakikipaghiwalay? Then be it. Tiisin mo. And with that, a batch of tears rolled down on my cheeks. Napatukod ka agad ako sa mga tuhod ko at mabilis na pinunasan ang mga luha sa mga mata ko. Kinakabahan ako. Paano kung totoong mga sinasabi niya kagabi? Nakakasawa ba ako? Nakakasawa ba akong magmahal? Bakit ngayon pa, na may bata ng paniguradong magdurusa? Maya-maya pa napatigil ako sa pag-iyak nang marinig ko ang mga yapak ng paa na papalapit sa akin. Inangat ko kaagad ang aking paningin at nagulat nang makita ang asawa kong nakatayo sa harap ko. Bihis na bihis ito at handa nang umalis para sa trabaho. Han, ikaw pala. Tapos ka na bang kumain? Gusto mong ipaghanda kita? Tumayo ka agad ako galing sa kinauupuan ko at pilit na ngumiti rito. Akala ko umalis na ito. He just stared at me emotionlessly. Sa tuwing nakikita ko ang mga mata nito, naiiyak lamang ulit ako. Wala akong makapangkahit na katiting na pagmamahal sa mga ito. I'm done. Kumain ka na rin, aalis na ako. Mabilis nitong sabi at tumalikod na sa akin.
Kinuha nito ang coat na nakasabit sa sandalan ng sopa at ang attache case nitong nasa lamisita. Lumapit kaagad ako rito at tinulungan siya sa pagsuot ng coat. Ngunit laking gulat ko nang iniwas nito ang kanyang sarili sa akin. Lucas, anong oras ka uuwi mamaya? Tanong ko na lamang. Sandali ako nitong tiningnan at nag-iwas agad ng tingin. I don't know. He coldly answered. Hindi na ako makapagsalita ulit dahil tinalikuran na ako nito at lumabas na ng pintuan. Naiwan akong mag-isang lumuluha doon. He really meant what he said. Pero hindi. Ayokong bumitaw. Kung ang pagmamahal ko ang tanging bubuhay sa kasal namin, lalaban ako. Mahal ko siya. Sobra. Tahimik lang akong umiiyak doon. Ngunit maya-maya biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog ng cellphone na nanggagaling sa kusina. Nagtungo kaagad ako roon. Pagkarating ko'y nakita ko ang cellphone ni Lucas sa ibabaw ng mahabang lamesa. Kinuha ko ang bagay na yon. Naiwan niya ito. May tumatawag. Wala namang pangalan na nakalagay doon at numero lang. Bago pa man matapos ang sunod-sunod nitong kuliling ay sinagot ko na ang tawag at itinapat yun sa aking tenga. Hello baby, where are you? I'm waiting here, nasa office mo na ako. Isang boses ng babae ang bumungad sa akin na nagpaguho ng mundo ko. Who is this? Why is she calling my husband and baby? Ito ba ang babaeng katawagan ni Lucas kagabi? Sino ka? I asked. Excuse me? Where's Lucas? Pwede bang pakibigay sa kanyang cellphone niya? Ramdam ko ang pagkairita nito sa boses niya. I'm asking you, sino ka? Ulit ko dito. Leche, obvious ba? I'm his girlfriend. Now give him his damn phone. Pasigaw nitong sagot. Dahil sa sagot nito kusang humigpit ang pagkakahawak ko sa cellphone. Dahilan upang manginig ang parehong kamay ko. Hindi ko rin namalayang nakakuyom na pala ang aking kamao. Na ngayon nakatukod sa itaas ng mesa. Give it to him. Kapatid ka ba niya? Dagdag pa nitong sabi. Kapatid? I faked a laugh. Shit lang. I'm your boyfriend's wife, miss. Now better stop calling him. Pumiyok ang boses ko. Hindi ko marinig ang sagot nito dahil tuluyan nang nawalan ng lakas ang kamay ko at bumagsak yun sa ibabaw ng mesa. Namamanhid ang katawan ko at tanging puso ko lamang ang kumikirot. Sobrang sakit. Akala ko ba hindi lang siya handa? Pero ano tong babaeng tumatawag sa kanya? Boyfriend? Shit! Andito ako oh. Asawa ako. Asawa. Dahil sa pagdadalamhati ko, hindi ko na malaya na nasa tabi ko na pala si Lucas. At hinablot nitong hawak-hawak kong cellphone nito. Why the hell did you answer the call? Dumagungdong ang malakas nitong sigaw sa buong bahay namin. Nanatili lamang akong nakayuko doon habang patuloy pa ring umiiyak. Nahihirapan ako. Naninikip ang puso ko tila ba'y wala akong malanghap na hangin. Nakakatawa lang isipin na mas nanguna ang galit nito sa akin. Hindi niya ba naisip ang anak niya sa sinapupunan ko? Sa susunod, huwag kang mga elam ng gamit na hindi sayo. Now stop crying at baka madamay pang anak ko sa katangahan mo. Wika nito. Pinilit kong ayusin ang pagtayo ko at humugot ng isang malalim na hininga. May girlfriend ka pala? Pabulong kong saad dito. Nakakadiring pakinggan na sa mismong bibig ko pa yung lumabas na asawa niya. Tila ba may tumutusok sa dibdib ko sa tuwing naaalala kong pinagsasabi ng babaeng katawagan ko kanina. Inaasahan kong gulat at takot sa mga mata nito. Ngunit wala. Parang wala lang dito ang aking mga pinagsasabi. Na para bang hinintay niya na ang araw na ito. Gusto kong magalit. Gusto kong magwala rito. Gusto ko siyang sampalin ngunit pinipigilan ako ng sarili ko. Bakit pa bigla siyang naging ganito? Tila ba'y bigla siyang nag-ibang anyo at hindi ko na siya makilala. Stop asking me, Althea. Wika lamang nito. Lucas, asawa mo ako. May karapatan akong magtanong at magalit. I exclaimed. Pero nang dahil sa sinabi ko tumawa ito. Wow, Althea. Baka nakakalimutan mo. I already warned you. Yan ang gusto mo, di ba? Ayaw mo mahiwalay sa akin at mas pinili mo magdusa. Sinabi ko na sa'yo. I'm not ready. Yun nga, Lucas. Hindi ka pa handa. Alam kong maling pagsisihan mo ang pagpapakasal natin. Pero mas pinili kong intindihin ka. Pero bakit ngayon malalaman kong may girlfriend ka? I fake a laugh. Anong gagawin mo pagkatapos? Makakasalan siya? Pubuntisin ka tulad ko tapos sasabihin mo ulit na hindi ka pa handa? Napalitan ka agad ang pagsasalita ko nang malakas na ako nitong sinampal. I cried hard. He just slapped me for the second time. Bakit niya ginawa sa akin yun?
Mahal niya ba ang babaeng yun? We've been married for almost 3 years. At sa loob ng 3 taong yun ay hindi nito minsang ipinaramdam sa akin ng ganitong klaseng sakit. Shut up, Althea! Galit nitong wika at agad na tumalikod sa akin upang umalis. Katulad ng nakagawian ko, hindi na ako nanlaban pa. Naiwan akong umiiyak habang nakaupo sa sahig. Maingat kong inilapat ang kamay ko sa aking tiyan at buong ingat yung hinaplos. I'm so sorry, baby. I just can't help it. Sobrang sakit kasi. Sobra. Sana wag kang malungkot dyan katulad ng nararamdaman ni Mommy. Kasi sisiguraduhin kong paglabas mo magiging okay na ang lahat. Complete family ulit tayo. He's just confused. Siguro ay gulat lang siya dahil itong unang pagkakataong magiging ama siya. Kaya nasabi nitong mga bagay na yon. Kailangan ko siyang intindihin. Soon he will realize.